Bago pa man ang impeachment complaint ngayon laban kay Pangulong Duterte, lumutang na ang posibilidad na ground for impeachment kung totoong pinahintulutan nga ng Pangulo ang barko ng China na pumasok sa Benham Rice. Narito ang aking report. May pahintulot ba talaga o wala? Yan ngayon ang tanong ng mga eksperto sa napaulat na pagpasok at pananatili ng barko ng China kamakailan sa Benham Rice na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon mismo sa Pangulo. No, there's no incursion because may agreement kami. I even invited them to the shores of the Philippines for a visit. Wala, pinapalaki lang yan ng, I don't know, walang incursion dyan because it had we previously agreed that they can, research ship naman yung ano. Pero ang Department of Foreign Affairs, iba ang pahayag. Merong bang pahintulot ang China para makapasok dito sa ating exclusive economic zone? In what sense? You mean yung... Did they have permission to conduct any activities there? Well, they never sought permission. Ang kalihim naman ng Department of National Defense tila nagulat sa sinabi ng Pangulo. Sa sinabi ni Pangulo na may prior coordination daw yung Chinese government sa atin na makapag-survey sila doon sa... Sinabi niya yun kapon? Oh. Yes, sir. Kailan yun sinabi? Sa press conference siya paggabi, sir. There was a prior coordination daw sa Philippine government. Hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam yan. Bagamat sa ilalim ng international law, pinapayagan na magsagawa ng scientific exploration at survey ang alinmang bansa sa karagatan ng isa pang bansa, kailangan itong dumaan sa proseso. Dahil natural na yaman at kontrol ng teritoryong sakop ng bansa ang pinag-uusapan, marami umano itong pagdadaanan. Kung totoong si Pangulong Duterte lang umano ang nagbigay ng pahintulot sa China, isa itong paglabag sa saligang batas at pwede maging grounds for impeachment. I think it's better for him to admit that he was mistaken. Kasi if that statement is true, that he gave China permission to explore our marine areas, that is a commission of a culpable violation of the Constitution. Hindi naman sang-ayon dito si Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo. In the first place, what exactly did the Chinese ships do? They just pass over the territory or the waters? I think what I heard about that is that he knew of that. Paliwanag ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi talaga masasabing bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Benham Rice. Pero anya sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, tangi ang Pilipinas lang ang binigyan ng sovereign rights dito. Ibig sabihin, Pilipinas lang ang pwedeng luminang ng langis, gas at iba pang mineral na posibleng makuha sa ilalim ng Benham Rice. Pero hindi raw pwedeng pagbawalan ng Pilipinas ang China at iba pang bansa sa pagdaan sa tubig sa ibabaw ng Benham Rice. Maaari rin daw magsagawa ng fishery research o pagsasaliksik sa mga isda roon ng ibang bansa, pagsaliksik sa water currents o daloy ng tubig, water salinity o alat ng tubig, pati na ang pagsukat ng lalim ng tubig para sa pagdaan ng mga sasakyang pandagat. Pero ang anumang survey na may kaugnayan sa paghahanap ng langis, gas at minerals, paglabag na raw sa UNCLOS dahil tanging Pilipinas nga lang ang binigyan ng karapatan dito. Samantala, bibisita naman sa bansa ang Vice Premier ng China na si Wang Yang. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, layo ng pagbisita na mapalakas ang relasyon ng Pilipinas at China. Makikipagpulong daw si Wang kay Pangulong Duterte at sa kanyang economic managers para talakayin ang ilang aktibidad sa ASEAN Summit. Ayon kay Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tiyak na matatalakay sa ASEAN Summit na i-host ng Pilipinas ang agawan sa ilang bahagi ng South China Sea. Bukod sa Pilipinas, may iba pang mga bansa sa ASEAN na umaangkin ng ilang bahagi ng South China Sea. Sa mga bagong satellite image na ito, makikita ang mga bagong itinatayong struktura ng China sa Paracel Islands, ang mga isla sa hilaga ng Spratlys na inaangkin din ng Vietnam at Taiwan. Posible raw ng mga military installation na itinatayo ng China. Wala pang pahayag tungkol dito ang Vietnam at Taiwan.